Gandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng July 23, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong si Egay na may international name po na Doksuri na taglay ang lakas ng hangin na maabot po sa 80 kilometers per hour at bugso na 95 kilometers per hour habang nasa layo po ngayon ng 589 km east of Catanduanes o kaya po ay 757 km east ng Polillo Island. Mabagal pa rin ang pagkilos nito pa west, northwestward, papalapit po sa ating kalupaan pero posibleng bukas nakikilos para curve, paakyat at posibleng maging super typhoon po yan sa darating na Martes habang nasa silangang baybayin na po ng mga isla ng extreme northern Luzon. At posible po na maabot na rin nito ang intensity peak na 205 kilometers per hour sa darating po ng Miyerkules at pagsapit po ng Miyerkules ng gabi o Huwebes ng madaling araw ay tuluyan na po yan na makakalabas sa ating area of responsibility. Pero paalala lamang po na posible pa rin na magbago ang forecast na ito lalo na at nasa karagatan pa ang bagyo na ating binabantayan at paghandaan rin natin ang paglakas ng habagat buong linggo po na posibleng magpapaulan ang habagat dito po sa ating bansa. At maliban kay Bagyong Egay ay patuloy pa rin natin na minomonitor ang LPA na nasa labas pa rin ng ating area of responsibility at tinawag na po ito na Invest 91W at ito nga po ang pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw, yung trough po ng bagyo ay nagpapaulan na sa ilang bahagi ng Bicol Region, Samar Provinces at Leyte. Posible po na itaas na ang wind signal sa mga nabanggit na lugar anumang oras po mula ngayon. At may mga isolated rains rin sa ilang bahagi pa ng Bataan, Metro Manila, Bulacan, Cavite, Tarlac, Cabanatuan, Maconacon, Divilacan, Dipolog Island, Aurora, Santa Ana, Cagayan, Surigao del Norte at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan po sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon, silangang bahagi ng Cagayan Valley, Kabisayaan, maging po sa may Surigao del Norte at Zamboanga. At mamayang hapon, mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible pang malalakas na ulan dulot ng bagyo dyan po sa may Bicol Region at Eastern Visayas. Mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa papalapit ng bagyong si Egay ay iwasan na po muna natin ang papalaot lalo na po sa silangang baybayin ng Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!